Uuwi nga pala tayo ng probinsya ngayon guys. Grabe, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, kakabalik natin dito sa Manila. At ngayon, binalik sa akin yung cellphone. Ako na lang daw yung magbo-voice over kasi wala siya maisip kung anong sasabihin niya. At ayun na nga guys, bago siya umalis, natutulog pa yung kasamahan niya kasi daw nag-share pa ng 10. At sa mga oras na nga yan guys is 2 AM, igising na daw siya para makapaggayak na. Nag-book nga daw siya ng joyride kasi para mas mabilis siya makarating doon sa airport. At ayan na nga guys, sa labas sa at kinalaunan dumating na daw yung joyride. Hindi ko nga alam kung ano ang sasabihin ko dito kasi siya naman talaga yung nag-video tapos ako pala yung mag-voice over sa pinagkagagawa niya. Ang sabi nga niya sa akin, i-edit ko lang daw at siya na bahala mag-voice over. Alam niyo ba guys, kundi dahil sa kanya walang Roynel's vlog ngayon. Sa aming dalawa siya talaga yung nag-encourage sa akin na mag-vlog daw kaming dalawa. Pero feeling ko sa akin niya na lahat inaasa. Tignan niyo, ako pa yung pinag-voice over sa pinagkagawa niya. Binidyuhan niya nga daw yung sarili niya dyan para daw makita naman na sa eroplano na siya. Hindi nga daw siya dyan kinabahan kahit first time niyang sumakay ng eroplano. At sa mga oras na nga yan medyo madilim pa kasi 5 pala yung flight niya. At ayan na nga guys, parang nagre-ready na talaga na parang lilipad na. Ang sabi nga niya sa akin, akala niya siguro babalik pa daw yung eroplano sa baba kasi pag take off parang nagpapaba yung eroplano. Panay video nga siya dyan kasi naman sabi ko sa kanya mag-video siya tapos i-vlog namin yung pag-uwi niya. Pero tignan nyo guys yung mga pinagkagawaan niya. Ako pa rin yung nag-edit at ako pa rin yung mag-voice over. O diba ang galing niya? Ang dami nga niyang gustong i-vlog. Pagdating naman na nasa camera na siya hindi ya talaga maiiwasan. Naiiba talaga yung expression ng mukha niya. I love you gang. Naginalibak ko man ko gang. Totoo lang guys, wala naman talaga akong talent na mag-voice over. Hindi kagaya kay Ate Joy na wala nang sulat-sulat. Kaya niya nang i-voice over na kahit iniisip niya lang. Saan mo kinukuha yan gang? Yung mga sinasabi mo, saan mo napupulot yan? By the way guys, nasa Himpapawid na pala ako nito. Sobrang ganda pala pag dito ka sa itaas. Kitang-kita mo yung mga tanawin sa ibaba. At then guys, nasa na tayo ngayon? Nasa province area na tayo kasi wala na yung mga matataas na building. Sa isip ko nito, masarap siguro ang maging ibon, palipad-lipad. At ayan na guys, hindi nga uminit yung puwet natin sa kakaupo. Lumapag na agad kami dito sa Roa City Airport. Ayan guys, umuwi na ako ng bahay. Wala. Natulog na ako, baba. Ayusin mo naman, tinuturuan na nga kita At dito guys, lumapag na yung eroplano at hihintayin na lang na bumaba kami. At dito guys, excited na nga tayong bumaba kasi andito na tayo sa Roa City. Sa wakas, nakakauwi na tayo ulit sa probinsya. Sumakay na ako ng tricycle dito papuntang bus terminal, papuntang bayan ng Pontevedra. Alam nyo guys, yung pinaka-excited dito sa probinsya may makakahalangap ka ng sariwang hangin at makakakain ng mga sariwang prutas. At yung pinaka-excited talaga dito is makakatinpor na tayo. Hindi joke lang. At ito na guys, nakaabang na pala dito si Ate Joy. Nahihintay niya ako dito sa aking pagdating. Tinpor ka mamaya sa akin. Hulo mo. At ayan guys, sobrang saya ko doon. Nakita ko na ulit si Ate Joy. After 5 months, nakasama ko na ulit siya. Bango.